Noong ako po'y maliit pa, isa sa mga malimit awitin sa iglesia na kinabibilangan ng aking mga magulang noon ay ang awit na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ay diyan, gustong ipakita na parang ang buhay Kristiyano ay wala ng pagsubok. At yan nga mismo ang sinasabi sa awit na ito. Ay pansinin nyo, ang sabi sa lyrics ng awit na to, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. Ay parang ang napakaganda niyan, subalit hindi iyan ang katotohanan. Ay hindi naman ibig sabihin nito na ang ninanais sa atin ng Diyos ay ang masama. Ay hindi po. Sa katunayan, ang mga pagsubok ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ating maturidad. At yan nga, dahilan dito ni James, kung bakit sinabi niya na ituring daw natin na buong kagalakan kapag tayo ay nahaharap sa sari-saring pagsubok, yamang nalalaman natin na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So mapapansin nyo kung gaano kaganda ang pwedeng ibunga ng pagsubok sa atin. Pero bakit tila hindi ganito ang nangyayari? Ayun ay hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa ating mga sarili. Sa simpleng kadahilanan ay nakita natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob. Sa katunayan ay parang idiniin pa yan. Ang sabi ay sa bawat sakdal na kaloob. At nakita natin yan ultimately sa ating kaligtasan. Pag pinag-usapan ng kaligtasan, hindi mo na maitatanggi ang kabutihan ng Diyos. Ngayon, ano yung dapat maging bunga nito sa atin? Ayan, dapat magbunga lamang sa ating tamang pakikitungo sa ating mga kapatid. At ang ating niyang tinunghayan dyan ay may kinalaman sa pagsasalita, partikular sa usapin ng pagkagalit. Ngunit hindi po natatapos dyan. Si James, tayo po ay magpapatuloy dito, kaya minsan pa ay inibitahan ko kayong buksan inyong mga Biblia sa sulat ni Santiago. Tayo po ngayon, sa pagkakataong ito ay nasa 2 kabanata na. Ang ating teksto ay Kabanata 2 mula talatang 1 hanggang 13. At ito po ang sinasabi, Santiago 2, 1 hanggang 13, mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kalwalatian. Sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipo ng isang taong may mga gintong singsing sa mga dalirik at may magandang kasuotan, at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit at inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda at sinabi, maupo ka rito, at sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng tuntungan ng aking mga paa. Hindi ba kayo gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos sa mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Ngunit inyong hinamak ang dukha. Hindi ba ang mayayaman ang umaapi sa inyo at kumakaladkad sa inyo sa mga hukuman? Hindi ba sila ang lumalapastangan sa mabuting pangalan na itinawag sa inyo? Mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautusang makahari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Subalit kung kayo nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit tumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo at kumilos
na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa, ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Ay sa ating nga pong mga nakaraang mensahe, nakita natin na dahil daw sa salita ng katotohanan, tayo ay ipinanganak ng Diyos, talatang 18. At matapos yan, ipinakita sa atin na ang salita daw na ito ng katotohanan ay itinanim sa atin, talatang 21. At kaugnay naman dito, tayo ay hinikayat na tanggapin daw natin ng may kaamuan ang salitang itinanim sa atin sa kadahilanan na may kapangyarihan ito na magligtas ng ating mga kaluluwa. Hindi ibig sabihin niya na maliligtas pa tayo, kundi dahil tayo ay ligtas na. So ganyang kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng mga iniligtas ng Diyos. Sa umpisa hanggang sa wakas, kailangan natin ng salita ng Diyos. Pero hindi nga po natapos dito si James. Ipinakita dito na dapat tayong maging mga tagatupad nito. Ay ngayon, bakit mahalaga na tayo ay maging mga tagatupad nito? Ay nakita natin, ayon na rin sa naging pagbubuod ni James sa talatang 26, na kung hindi tayo magiging tagatupad nito, ay wala daw kabuluhan ng ating relihiyon. Ang ginamit nga dyan ay isausapin ng ating dila. Hindi natin makontrol ang ating dila. Sinasabi mo, relihiyoso ka, walang kabuluhan yon. At totoo yan mga kapatid. At dito, ipinakita ni James sa pagtatapos ng kanyang section na ito. Sa talatang 27, na ang dalisay daw na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ng sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Ay napakaganda ng naging pagtatapos dyan ni James. Yun ay para i-introduce niya ang kanyang susunod na tatalakayin at yan nga ay may kinalaman dito sa ating teksto. At dito ang sinasabi ni James ay huwag daw tayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay natin ang pananampalataya kay Hesukristo, ang Panginoon ng kalwalatian. Ay ngayon, ano yung pagtatangi na tinutukoy dito ni James? Ito ay yung paghuhusga base sa panlabas na anyo o katatayuan ng isang tao. Yun daw ang ibig sabihin ng partiality. At hindi po marapat na mangyari ang ganyan sa atin. Pinakita dito kung sino ang Hesukristo na sinampalatayanan natin. Sinabi dito na ang ating daw Panginoon ay Panginoon ng kalwalatian. Gustong ipakita dito na si Hesukristo ay naghahari sa sangkalangitan, sa sangkatauhan. At isang araw siya ay babalik para ganapin ang ating kaligtasan at para hatulan ang mga hindi sumampalataya sa Kanya. Kaya gustong ipakita dito ni James na hindi marapat o wala sa ating mga kamay ang paghusga sa iba. Kaya ito po yung aking mensahe ngayong hapon, bilang nangahawakan sa pananampalataya kay Hesukristo, ang Panginoon ng kalwalatian, walang lugar ang pagtatangi sa sinuman. Kung sinasabi mo na ikay nananampalataya kay Hesukristo, sino si Hesukristo, ang Panginoon ng kalwalatian, walang lugar ang pagtatangi sa iyo. Walang lugar ang pagtatangi sa atin. Mapapansin nyo ang naging pagdidiin dito ni James sa ating pananampalataya kay Hesukristo. Huwag daw tayo magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay natin ang pananampalataya kay Hesukristo, ang Panginoon ng kalwalatian. Ay gusto lamang ipakita dyan na kung may pananampalataya ka kay Hesukristo, ay hindi talaga dapat umiral ang pagtatangi sa atin. Eh ngayon, paano ba inilarawan ang pagtatangi sa mga mananampalatayang ito? Ang sabi ni James, ay kung meron daw dumating o pumasok sa kanilang pagtitipon at pagkatapos ay pinaupo yung mayaman, hindi binanggit direkta na mayaman, kundi inilarawan lang sa ganoon, may singsing,
ay larawan ng isang mayaman nga, ay kung may pumasok na ganon, marahil bisita, ay pinaupo sa maayos na upuan. Ngunit yung mahirap, sabi pa ng isang commentator ay marahil, hindi lang basta madumi ang damit, kundi marahil naaamoy mo siya, ay tumayo ka na lang dyan, o kaya maupo na lamang sa sahig. Ay sinasabi niya ni James, hindi ba kayo gumagawa ng pagtatangi sa inyong mga sarili? At nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip. Ay dito, gusto sabihin ni James na hindi lamang nila kinukuha ang tungkulin ng pagiging isang hukom. Lalong higit, humahatol sila base sa pamantayan ng mundo. Naging hukom ka na hindi naman dapat sa'yo. Ay tapos ay sa paghatol mo, hindi pa pantay. Sa paghatol mo ay, ang pamantayan mo pa ay pamantayan ng mundo, hindi makakristyanong pamantayan. Ay ang gustong sabihin dyan ni James, na hindi yun marapat na mangyari sa kanila. Ay meron pong tumitingin na yung tatlong ito ng partiality ay umiiral sa tinatawag na church court assembly or gathering. Marahil hindi tayo magdadalahan sa korte, pero may sinasabing set up, church court, na doon ay marahil may dalawang magkapatid na talo marahil, nag-away, o marahil inilapit sa mga namumuno, may ganyang pagtingin, pero malamang-lamang na, at ito yung aking posisyon, na ito'y marahil sa isang karaniwang pagtitipon lamang ng pagsamba, gaya ng ating ginagawa ngayon. Gayunman, anumang senaryo o tagpo ito, ang malinaw dito ay merong umiiral na pagtatangi at hindi po marapat na mangyari ang gayon. Ngayon, bakit hindi marapat na mangyari o umiral ang bagay na to sa iglesia? Sa dalawang bagay, nais kong tingnan natin yan. Una, ito ay taliwas sa katangian ng Diyos. Ito ay taliwas sa katangian ng Diyos. At pangalawang bagay, ito ay taliwas sa kautusan ng Diyos. Ito ay taliwas sa kautusan ng Diyos. So, marahil masasabi natin na obvious sa atin, bakit hindi dapat umiral ang pagtatangi sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya? Ito ay labag o taliwas sa katangian ng Diyos. Ay ano yung ibig nating sabihin dito? Alam natin na ang Diyos mismo ay hindi nagtatangi. At maraming bahagi sa banal na kasulatan na magpapatunay niyan, pero base lamang sa ating teksto, sinabi diyan na pinili daw ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya. So diyan mapapansin nyo na ang Diyos mismo ay hindi nagtatangi. Bakit? Alam natin, ang ibig sabihin ng dukha noon, sila'y walang mataas na katatayuan sa kanilang lipunan noon. Sa katunayan, sila ay dusta, sila ay api sa kanilang lipunan noon. Pero ang sabi, sila ay pinili ng Diyos. Kung ang Diyos marahil ay nagtatangi, marahil hindi niya pipiliin ang mga mahihirap noon. Marahil ang pipiliin ng Diyos ay mayayaman o matatalino o kung sino yung kilala sa lipunan. Pero hindi ganyan ang ginawa ng Diyos. Iyan ang katangian, meron ng Diyos. Ngayon, marahil mapasok sa isip natin, ang mahihirap lang ba ang pinili ng Diyos? Malinaw na hindi. Pero ipinapakita dito na dahil sila ay umaasa sa Diyos, ganyan natin unawain ang mga mahihirap sa kanilang panahon. Dahil sila ay umaasa lamang sa Diyos, ay meron silang maayos o mataas na katatayuan sa harap ng Diyos. Marahil mababa sila sa kanilang lipunan na ginagalawan, ngunit iba sila sa harap ng Diyos. Ay may kinalaman niya sa naging pangangaral ng ating Panginoong Hesus sa bundok, sa pag-umpisa pa lamang ng
pangangaral ng Panginoon sa pagbuka ng kanyang bibig, sa pag-uumpisa ng kanyang pangangaral. Ito na agad ang kanyang binanggit in Matthew chapter 5 verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." So dahil ang mahihirap ay kabilang sa kaharian ng Diyos, dapat silang tratuhin ng may pantay na pagtingin. Muli, hindi natin sinasabi dito na sila lamang yung pinili ng Diyos. Pero dahil sila ay may mababang espiritu, dahil sila ay kumikilala sa Diyos, dapat silang tratuhin ng may pantay na pagtingin. Alam niyo, pinapakita dito na pagdating sa Diyos, hindi pinag-uusapan ang katatayuan ng isang tao. Ang pinag-uusapan dito ay kung kumikilala siya sa Diyos. Kung ikaw ay may mababang espiritu sa Diyos. At dahil diyan, dapat mo siyang tratuhin ng tama. Ang kabalintunaan sa mga mananampalatayang ito, sinabi at malinaw marahil na ito ay kanilang karanasan, ang mayayaman daw ang umaapi at kumakaladkad sa kanila sa mga hukuman, tapos sila pa ang kanilang papaburan. Tapos sila pa yung kanilang pagpapakitaan ng kabutihan. Tapos, hindi ganun sa mahirap. Sa katunayan, hindi lamang sila inaapi at kinakaladkad ng mayayaman na ito. Ang sabi pa ay, sila raw ang lumalapastangan sa mabuting pangalan na itinawag sa kanila. Lumalapastangan, malinaw sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang karanasan ng mga mananampalatayang ito. Tapos, sila pa ang papaburan, iyan ang kabalintunaan ng mga sinulatang ito ni James. At least marahil ng ilan sa kanila. Dahil malamang-lamang na mas maraming mahihirap sa mga mambabasa ni James. Parang gusto ipakita dito sa mga nangahamak na ito, na mga nagtatanging ito, na mas mahalaga sa kanila yung katatayuan sa mundong ito kaysa katatayuan nila sa harap ng Diyos. Hindi po marapat na mangyari ang ganyan sa atin. Gustong ipakita dito na bagaman marahil mahirap tayo o dusta tayo sa mundong ito, ngunit mayaman naman tayo sa harap ng Diyos. At iyon ang pinakamahalaga. Ang sabi nga ng isang komentarista, marahil lahat ng bagay dito sa mundo ay sa atin. Marahil wala ka ng anumang bagay na nakikita sa mundo. Pero sa harap ng Diyos, o marahil pagdating ng panahon, at marahil yan ang magandang pagtingin bilang isang Kristiyano. At yan yung nakita natin sa nakalipas nating mensahe sa chapter 1 verse 9 to 11. Ang sabi doon, ang hamak ay hayaang magmalaki sa kanyang pagkakataas at ang mayaman sa kanyang pagkaaba. Anong pinakamahalaga sa buhay ng tao? At ito yung gusto kong maunawaan ng lahat ng kasama namin ngayon. Kung meron akong kinakausap muli dito, huwag niyong tingnan ang iyong katatayuan sa mundong ito. Huwag iyan ang maging basihan nyo. Ang tingnan nyo ay ang katatayuan ninyo sa harap ng Diyos. Marahil pwedeng maayos ang iyong katatayuan sa mundo, pero anong katatayuan mo sa harap ng Diyos? At para sa atin ng mga mananampalataya, iyan ang maging basihan natin ng ating paghusga sa isang tao. Huwag mong husgahan ang isang tao base sa kanyang panlabas na katatayuan. Alam niyo, ang mga tao ay humuhusga base sa pamantayan ng mundong ito. Tutulad ba tayo sa kanila? Nakikita natin sa ating lipunan na kung sino yung mayayaman o yung sinasabi natin na marahil may pera o marahil sikat o may impluwensya, sila yung tila napapaboran.
Ngunit hindi marapat na ganito ang mangyari sa atin. Alam nyo, ang mundo ay punong-puno na ng injustice o ng kawalang katarungan. Kaya nga marahil totoo ang kasabihan na justice delayed, justice denied. Ngayon, tayo ba sa iglesia ay magpapairal pa rin ng kawalang katarungan? Kuminsan marahil nagagalit tayo kapag nakakakita tayo ng mga taong inaapi o hindi nakakatanggap ng katarungan. Tapos tayo mismo ay hindi makatarungan. Tayo mismo ay hindi nagpapairal ng katarungan. Parang kabalintunaan yun. Kaya kaiingat tayo dito mga kapatid. Kahit sa iglesia, pwedeng umiral ang kawalang katarungan. At iyon ay sa pamamagitan ng pagtatangi. Ang pagbase sa panlabas na anyo o katatayuan ng isang tao. Sana hindi mangyari sa iglesyang ito na kung sino yung mayaman, siyang napapaburan. Kung sino yung nag-iikapo, ay siyang napapaburan. At pwedeng mangyari na ang pagtatangi ay umiral sa iba't ibang anyo. Kaya kaiingat tayo dito mga kapatid. Noong mga nakaraang mga taon ay laging halos laman ng mga balita yung tinatawag na hate crime. Partikular sa bansang US yata. Ay ano yung isang dahilan na masasabi natin bakit may hate crime? Ay dahil marahil doon sa katatayuan ng isang tao, marahil dahil sa kanyang kulay. Marahil ang tingin ng isang tao, mas angat siya. E kung nangyayari ang ganyan sa lipunan, hindi marapat na mangyari ang ganyan sa iglesia. Ang hamon sa atin ay bilang hindi itinangi ng Diyos. Huwag tayong humatol base sa pamantayan ng mundong ito, kundi sa pamantayan ng Diyos. Alam nyo, kung ang pagbabasihan natin sa paghatol sa ating kapwa ay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundong ito, ang pipiliin talaga natin mayayaman. Ngunit hindi ganyan ang pamantayan ng Diyos. Siguro kung ganyan na naging pamantayan ng Diyos, marahil maging tayo hindi rin naligtas. Hindi yun dahil sa mayayaman tayo, kundi dahil makasalanan tayo. Pero dahil matuwid ang Diyos, pinili tayo sa kabila ng ating kalalagayan. Ngayon, magtatangi ba tayo sa ating kapatid? Magtatangi ba tayo ng ating kapwa? Kung ganyan ang iiral sa atin, marahil hindi rin tayo magbabahagi ng ebanghelyo. Marahil sa tingin natin ay mababang uri ng tao o marahil mahirap. Hindi ganyan ang ebanghelyo sa katunayan, anti-gospel yon. At malinaw naman yan sa sinabi ni Pablo. Mayroong tumitingin na para magkaroon ng pagkakaisa sa iglesia, dapat pare-pareho ang uri natin. Dapat pare-pareho ang uri ng tao sa iglesia. Marahil dapat mayaman lahat, marahil dapat matalino lahat, marahil dapat ang pamantayan, isang interest. Pero hindi ganyan ang pamantayan ng Diyos. Kung si Jesucristo nagtangi, marahil iisang uri ang kanyang mga alagad. Kung si Jesucristo ay nagtangi, marahil walang mahihirap o mabababa sa kanilang lipunan noon ang nakarinig ng ebanghelyo, ang naging bahagi ng kaharian ng Diyos. Pero hindi ganyan. Si Jesucristo, Mateo 11, talatang 25 hanggang 26, ng oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino
at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. So dyan mapapansin nyo kung gaano pinahalagahan ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo, ang masasabi nating marahil mabababang uri ng tao ng kanilang panahon. At dapat, ganyan din natin sila tratuhin. Nabanggit ko dati na isa sa mga na-appreciate ko sa isang Reformed Church na hindi ko naintindihan sa isang dekada ko sa aking kinabibilangan noon dati na mayroon palang ganito. At sinabi nga sa isang bahagi ng ating church covenant, ang sabi ay, to contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor. Kung ito ay bahagi ng ating tipan sa iglesia, hahamakin mo ba ang isang mahirap? Itatangi mo ba ang isang mahirap sa iglesia? Sa katunayan ay tipan natin na bigyan sila ng ginhawa o alalayan o tulungan sila. Unang bagay kung bakit hindi dapat umiral ang pagtatangi sa isang iglesia ni Hesukristo, yan ay taliwas mismo sa katangian ng Diyos. Sa paraan ng kanyang naging pagpili sa mahihirap. Pangalawang bagay, ito ay taliwas sa kautusan ng Diyos. Ang sabi ni James, mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautusang makahari. Ayon sa kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung inyo lamang maalala ang nakaraan nating mensahe last week, ang binanggit doon ni James ay sakdal na kautusan, perfect law. Pero dito, ang ginamit ay kautusan daw makahari o royal law. Wala naman pong pinagkaibang dalawang ito, pero marahil ang tanong ay, bakit royal law ang ginamit dito? Dito ay nagkakaroon tayo ng ideya patungkol sa isang kaharian. Sinabing royal, is agad marahil may isang kaharian. At malinaw na ang tinutukoy na kaharian dito ay ang kaharian ni Hesukristo. At kaugnay sa kaharian na ito, merong nangingibabaw o namamayaning batas. At ano yun? Yun ay may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa. Ngayon, kailan mo maipapakita ang pag-ibig sa kapwa? Yun ay kung walang pagtatangi. So dahil ang pag-ibig ang umiiral o namamayaning batas sa kaharian ni Hesukristo, hindi dapat umiral ang pagtatangi. Tandaan natin na ipinakita dito na ang batas ng pag-ibig ang siyang pinakapuso o sentro ng buong kautusan. O yung tinawag nga dito ni James na royal law. Ngayon, kung ito yung pinakapuso o sentro ng kautusang makahari, ay dapat ito ang umiral sa atin. Kung hindi, nagkakasala tayo dito. At yan nga sinabi dito ni James. Muli, pansinin niyo ang sabi sa talatang 9:11, subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo'y nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Sapagkat sino man tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. So, mapapansin nyo na ipinakita dito ni James na bagaman marahil hindi nakakasuway ang mga Kristiyanong ito sa ibang bahagi ng kautusan, gaya marahil ng mga mas mabibigat na hinihingi nito, pero kung sila'y nakakasuway doon sa sinasabing marahil magagaan
na hinihingi ng kautusan, nagkakasala pa rin sila. Huwag mo tingnan ng kautusan na mas mabigat, marahil mas mabigat ito. Ito yung tutup din mo, mas magaan ito, hindi na. At itong mabigat na to ay nako-cover na yon. Hindi, nagkakamali tayo. At ito yung tila problema ng mga mambabasang ito ni James. Akala nila kung natutupad na nila yung mas mabibigat o marahil mas maraming hinihingi ng kautusan, parang okay na sila. Parang iniisip nila na natatakpan na ang marahil mas maliliit o magagaan na hinihingi ng kautusan. Pero pinakita ni James, nagkakamali sila. At para suportahan ito, magandang sinabi sa ika-4 na Makabeyo, for Maccabees, chapter 5, verses 19 to 21, sabi diyan, when the pious Eleazar was required to eat meat unlawfully, he refused, replying, sabi niya, do not suppose that it would be a petty sin if we were to eat defiling food. To transgress the law in matters either small or great is of equal seriousness. For in either case, the law is equally despised. At palinaw yan sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa naging mensahe din natin in Matthew chapter 5 verse 19. Ang sabi, kaya't sino man sumusuway sa isa sa pinakamaliliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng langit, ngunit ang sino man tumupad at magturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. So mapapansin nyo na pagdating sa batas ng Diyos, walang maliit, walang malaki. At ganito ininterpret ng ating Panginoong Hesus ang batas ni Moises. Hindi dahil sa binabago ng Panginoong Hesus ang batas ni Moises, kundi ipinapakita lamang niya kung ano talagang ibig sabihin nito. Kaya sa isang banda, parang mas may bigat ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At totoo yan, Hindi ibig sabihin nito na parang nag-i-impose o para bagang iniaata sa ating balikat ang batas ng Diyos. Hindi, that's legalism. Pero ito ay nagpapakita lamang na kung tinutupad mo ang batas ng Diyos, ay dapat tuparin mo lahat yon. Hindi yung parang selective ka. At parang ganito, mga sinulatan ni James, parang okay na sila sa mas mabibigat o marahil marami. Pero sumablay sila sa isa, kalangan nila okay na. Hindi. Hindi po pwede ang ganyan sa kaharian ni Kristo. Sa katunayan, dahil tayo nga ay nasa kaharian ni Kristo, dapat ay mas may hangarin tayo na tup-tup din kung ano yung batas na umiiral doon sa kaharian na yon. At ang batas nga na umiiral doon, ang namamayagpag doon ay ang batas ng pag-ibig. Eh di ba ganyan lang naman isinuma ang buong kautusan? Una ay ang pag-ibig sa Diyos. At pangalawa ay ang pag-ibig sa kapwa. At dito natin sukatin kung paano tayo tumutupad sa batas ng Diyos. Sa kautusang makahari. Dito tayo magkaroon ng pagsusuri. Ibang pagtupad mo sa batas ng Diyos ay umiiral ang pag-ibig. Iba yung namamayagpag. Sinasabing tayo mga Pilipino ay ang paboritong sport, marahil kinakahiligan nga natin ay ang basketball, ay parang hirap isipin na itong height nating ito ay ang paboritong sport ay basketball. Ay parang wala yata tayong kalaban-laban sa mga dihamak na malalakit magagaling. Pero sinasabi ng
ng, especially ng gilas, ay meron tayong puso. Hindi ko nga alam kung talagang may puso yung paglalaro ng iba nating mga manlalaro. Pero kung sa isang simpleng sport, kailangan ng puso, hindi hamak na kailangan natin ng puso. Sa iglesia, hindi hamak na kailangan ng puso ng mga Kristiyano. Ang hamon sa atin ay bilang kabilang sa kaharian na ang namamayaning batas ay pag-ibig. Ipakita natin ito. Dito tayo mamuhay. At yan ang malinaw na sinasabi dito ni James. Sa talatang 12, ang sabi ni James, kaya't magsalita kayo at kumilos kayo na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Speak and act. Imagine that. Ganyan tayo pamuhay sa batas na ito. So dyan mapapansin nyo na mayroong paghuhukom na darating at tayo ay huhukuman base sa kautusan na ito na ang namamayani ay pag-ibig. Ang binanggit nga dyan ni James ay kautusan ng kalayaan. So gusto ipakita dito na dito tayo mamuhay. Ngayon, bakit mahalaga to? Pansinin niyo ang sabi ni James sa kanyang pagpapatuloy sa panghuli, talatang 13, sa unang bahagi, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Gusto lamang ipakita dyan na kung ano yung ginawa mo sa iyong kapatid, ganoon din ang gagawin sa iyo. Kung hindi ka nagpakita ng awa sa iyong kapatid, hindi ka rin tatanggap ng awa sa araw ng paghuhukom. Ganyang kasimple ang gusto sabihin dito ni James. Ngunit sa isang banda naman, kung ikaw ay nagpakita ng awa sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, ito rin ang matatanggap mo sa araw ng paghahatol ng Diyos. Yan ang ibig sabihin na ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Mercy triumphs over judgment. So mapapansin nyo, minsan pa kung gaano kahalaga ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapatid. At iyon ay sa paraan ng hindi mo pagtatangi sa Kanya. Hindi ibig sabihin nito na parang mapapahamak pa tayo sa araw ng paghuhukom. Hindi. Anumang oras mangyari ang paghuhukom ng Diyos o yung judgment seat of Christ, nakatitiyak tayo dito. Pero anong pruweba mo roon? Yun ay kung nagpakita ka ng awa sa iyong kapwa. Yun ay kung nagpakita ka ng awa sa iyong kapatid. Hindi mo po pwedeng sabihin, tatanggap ako ng awa sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Kung hindi ako nagpakita ng awa sa aking kapatid, hindi mangyayari yun. Sa katunayan, kung ikaw mo marahil ay nakapagpakita ng awa sa iyong kapatid, yun ay patunay lamang na ikaw ay na kay Hesukristo. At yan yung kumpiyansa mo na meron tayo, meron ka sa araw ng paghuhukom. Kaya minsan pa kung meron akong kinakausap dito, anong kumpiyansa mo sa araw ng paghuhukom? Kung yung mga Kristiyano, dapat pa rin niyang isipin na may araw ng paghuhukom. Paano ka na walang Hesukristo? Sinong ihaharap mo sa Diyos? Kaya minsan pa, ako'y umaapila sa inyo na kilalanin niyo sa Hesukristo sa inyong buhay. Siya lamang ang inyong maiharap sa Diyos. Sapagkat siya lamang ang umako ng buot ng Diyos para sa kasalanan. Pero sa atin ng mga sinasabing nasa biyaya na ni Hesukristo, huwag mong isipin o huwag natin kalilimutan na yung biyaya na meron tayo ngayon kay Hesukristo ay hindi nagbubura sa katotohanan na merong darating na paghuhukom ng Diyos. Sa ganung kaisipan, sa ganung diwa,
ay marahil magkakaroon ka ng tamang pagtrato sa iyong kapatid. Yan ang sinabi ni Pablo. Dahil lahat daw tayo haharap sa hukuman ni Kristo sa 2 Korinto 5, talatang 9-10, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Tayo daw lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Mananampalataya man o hindi. So mapapansin nyo, walang exempted dito. Kaya pwede ba nating ipangatwiran na meron na kasi akong Jesucristo. Wala na akong pakialam sa araw ng paghuhukom kasi safe ako. Maling-mali ang ganyang kaisipan. Kaya ito yung nagpapaalala sa atin minsan pa kung paano tayo dapat mamuhay o umakto sa liwanag ng makaharing kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, kaugnay lamang sa meron ng isang Reformed Church na Church Covenant. Sinabi sa isang bahagi nito, we further engage towards one another in brotherly love. At ano yung isa na dapat daw nating bantayan masasabi natin, ano yung isa na dapat nating bantayan sa bawat isa? Na sabi doon ay yung makakapatid na pag-ibig, brotherly love, in brotherly love. Masasabi ko na isa doon ay yung pag-ibig natin sa isa't isa. Yung pag-ibig natin sa kapatid. Hindi lamang marahil sa ibang kasalanan, dapat nagbabantayan ng magkakapatid dyan. In brotherly love, hindi ka panay saway, magpaalala ka, in brotherly love. Pero marahil lang isa doon ay maging yung usapin ng pag-ibig. Yung pag-ibig mo sa iyong kapatid. At yan ang isang bagay na marahil ay dapat ay magbantayan tayo. Sa katunayan, bago yung aking binasa sa pangalawang paragraph, sinabi doon, we engage therefore by the aid of the Holy Spirit to walk together in Christian love. So kung ganon, hahamakin mo ba ang iyong kapatid? Hindi mangyayari yun. Sana ay ito yung magpaalala sa atin minsan pa sa ating natanggap na mensahe ngayon mula sa ating Diyos at sa ating tugon. Maganda ang sinabi sa 3 talata. Ang sabi dito, Diyos ng pag-ibig, yung baguhin, puso, isip at loobin, Panginoon paniriwain, ang iglesia ay palakasin. Awitin natin bilang tugon, O Espiritu, sumaamin. Iwakas po tayo sa panalangin. Patakilan namin Diyos, aming mahabaging Ama, aming nga po ay pupuri, nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na to na minsan pa kami ay napaalalahanan ng iyong mga salita na kung saan kami bilang mga mananampalataya ng aming Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng kalwalatian, ay kami ay hindi dapat magtangi ng aming mga kapatid, lalo na marahil ng mga kapatid namin na nasa mababang kalalagayan. Ito ay nagpapakita sa amin, Panginoon, kung ano ang pinakamahalaga sa buhay na ito at iyon ay ang aming kalalagayan at katatayuan sa iyo. Salamat sapagkat kami sa kabila ng aming kalalagayan na aba, na marahil ay dukha sa aming
katatayuan, ngunit inyong pinili, hinirang para maging mayaman sa aming mga pananampalataya at maging tagapagmana ng iyong kaharian na iyong ipinangako sa mga nagmamahal sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, at nawa nga ay kami ay mamuhay sa liwanag ng iyong batas, ng kautosang makahari na nasa aming Panginoong Kristo. Nawa nga ay tunay na ang pag-ibig ang siyang umiral sa aming mga puso para sa aming mga kapatid. Panginoon, kinikilala namin ang aming mga kahinaan sa bagay na ito. Tunay na kailangan namin ng tulong at kapangyarihan, lakas ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay sa bagay na ito. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo ang iglesia na mamuhay, ipakita ang pag-ibig sa bawat isa sa paraan ng hindi pagtatangi sa aming mga kapatid. At nawa, Panginoon, ay ikaw din ang mangusap sa mga kasama namin, mga mahal sa buhay, bisita, na makita nila ang kanilang pangangailangan sa aming Panginoong Kristo bilang siyang kanilang kumpiyansa sa kanilang pagharap sa araw ng paghuhukom. Kaya Panginoon, salamat po minsan pa, salamat sa pagkakataon na iyong binigay sa amin bilang isang iglesia na patuloy na makapagpuri at makasamba sa iyo, makapakinig ng iyong mga salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.